Mga kababayan, 6.7 trillion po ang nilagdaan ng bicameral report sa 2026 national budget. Pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero huwag na huwag tayong magpapaloko sa numero trilyon-trilyong piso ito. Hindi ho laki ho ng budget ang issue, kundi sino ang kumokontrol at sino ang makikinabang. Sa permahang ito sa PICC, isang lumang sistemang dati na nating nakikita. Saradong negosasyon, patagong insertions, at ang tahasang pag-aagaw ng pondo ng bayan ng iilang pamilya at alyado na nasa may kapangyarihan. Mga kababayan, ito pong BICAM na ito ay pinagmumulan ng pera na pinagnanakawan sa bulsa ng bayan. Dito nawawala po ang deliberasyon. Dito niluluto ang budget ayon sa lakas ng padrino. Hindi po sa pangangailangan nating mga mamamayan. Ano ang nakalaman? Ang edukasyon ay paulit-ulit pong ninanakawan ng kinabukasan ang ating mga kabataan, habang milyon-milyong estudyante ang nag-aaral sa sira-sirang silid-aralan. Inuuna ang kalsadang papunta sa mga resort. Inuuna ang flood control na hindi naman po nakakapigil sa baha. At inuuna ang proyektong sandamukal ang kickback. Ang hindi po pagdalagay ng pinakamalaking budget sa edukasyon ay tahasang pagnanakaw sa kinabukasan ng mga kabataan. Sa kalusugan naman po mga kababayan, kung wala kang pera, bahala ka, tigo ka. Public hospitals na puno, health workers na overworked at underpaid, gamot na parang ginto ang presyo at kapag pumunta ka sa parmasya, wala pong available na gamot. Pero ang pondo, kapos na kapos. Ibig sabihin po nito mga kababayan, ang sakit po ng mahihirap ay hindi ho prioridad ng gobyerno. At sa trabaho naman, budget na lumilikha ng mga kontraktual, hindi po ng kinabukasan ng mga bagong graduate. Walang malinaw pong plano para sa tunay na industrialisasyon, para sa modernong agrikultura at descendant na kakabuhay na sahod. Ang nililikha po ng budget nito ay pansamantalang trabaho lamang, dole out para sa eleksyon, pangmatagalang kita para sa mga kontraktor. Kung usapin naman po ng seguridad, baril imbis na bigas ang binabadgetan. Mas malaki po ang pondo sa armas kaysa sa mga classrooms. Surveillance kaysa sa mga ospital. Ito po ang logic ng Estado. Ito ang logic ng gobyerno. Takutin ang mamamayan sa halip na sila'y paglingkuran. Ang gutom po ay tinatrato po nilang bilang banta ng seguridad. Hindi bilang kabiguan mismo ng pamahalaang tugunan ang pangangailangan nating mga mamamayan. Sino po ang dapat na kumakain ng pinakamalaking budget ng gobyerno? Hindi po dapat general, hindi mga politiko at lalong-lalo na hindi ang mga kontratista. Dapat edukasyon, kalusugan at disenteng trabaho at nakabubuhay na sahod ang dapat nilalagyan ng budget ng gobyerno. Kung hindi ito ang prioridad, huwag po itong tatawagin dapat na budget ng bayan. Ito'y budget ng iilan. Ngayon, kung titingnan po natin itong 6.7 trillion, ito po ay hindi po regalo ng gobyerno. Pera po natin ito. Pera ng mga manggagawa, ng mga profesional, ng mga magsasaka, ng mga guro, ng mga nurse, ng mga kabataan, nating lahat. Kung patuloy po nating ginagawang pampapatibay ng dinastiya, puhunan sa eleksyon, at parang nagiging ATM at taguan ng mga politiko, ang tunay po na krisis ay hindi po kakulangan ng pondo, kundi ang kawalan ng hustisya at pananagutan. Mga kababayan, ang budget po ay larangan o laruan lamang ito ng mga tunggalian po ng uri. At sa 2026, malinaw kung sino po ang patuloy na makikinabang. Tunay na mananalo. Maliban kung sisingilin po ng mamamayan ang mga magnanakaw sa kabangbayan. Kaya, bantayan natin ang pera natin. Ang lahat ng mga binubulsa ng mga magnanakaw ng mga politiko ay pinaghirapan at dugo at pawis nating mga mamamayan. Kaya dapat nating bantayan ang pera ng bayan.